Sa puso ng Davao City, may isang lugar na itinatayo hindi lang para sa laro, kundi para sa pangarap. Isang modernong simbolo ng lakas, disiplina at pag-asa. Ito ang Davao City UP Sports Complex o mas kilala bilang Davao Sports Complex. Dito nagtatagpo ang sigla ng mga atleta, ang diwa ng kabataan at ang pag-unlad ng Mindanao. Mula sa tahimik na paligid ng Barangay Mintal sa siyudad ng Davao City, ngayon ay nagkaroon ng isang world-class arena na handang ihatid ang Davao sa mas mataas na antas ng palakasan at pagkakaisa. Kaya sa episode na to, samahan niyo ako sa isa na namang paglalakbay. Sama-sama nating tuklasin ang kakaibang ganda at kahulugan ng lugar na ito. Alright mga idol, panibagong araw, panibagong vlog na naman. And for today's video mga idol ay, ang pupuntahan natin ay tinatawag na Davao Sports Complex. Sa kasalukuyan mga idol ay dito tayo ngayon sa Ulas Bypass dito sa Davao City. At dito natin sisimulan ang ating vlog for today mga idol. So ayun na nga, gaya na sabi ko mga idol ay may pupuntahan tayong sports complex na world class mga idol. Napakabago ng sports complex na ito. Pero bago natin puntahan yan mga idol ay may mga dadaanan pa tayong mga iba't ibang lugar na maaari nyo makita dito sa Davao City. So galing dito, ang kasunod na destination na pupuntahan natin ay tinatawag na Ulas Viaduct. Ang Ulas Viaduct mga idol ay kasalukuyang ginagawa din, proyekto ng gobyerno. Parte ito ng mga bypass road project na kukonekta papunta doon sa Davao Coastal Road mga idol. So galing dito, maglalakbay siguro tayo ng mga 5 minutes mga idol. Sobrang lapit lang yan, nasa unahan lang. At tingnan natin kung ano ang makikita natin doon mga idol. So tara, biyahe muna tayo. Siyempre, for today's video ay gamit ulit natin yung minivan. Simulan natin ang ating paglalakbay ngayong araw. So galing dito sa Ulas Bypass Road ay siguro nasa 5 minutes or less than 5 minutes lang yung lalakbay natin mga idol. Sobrang lapit lang ng kasunod na destination natin ngayong araw, ang Ulas Viaduct. So narating na natin yung intersection ng Bypass Road at Davao Bukidnon Road at kakanan tayo dito. Itong kalsada na ito mga idol ay sa ngayon hindi pa siya dinadaanan kasi hindi pa tapos yung viaduct na ginagawa dito. Sa unahan ay makikita na natin yung ginagawang viaduct. So, first time ko pumunta dito mga idol. Tingnan natin kung anong meron at subukan natin kung hanggang saan tayo makapasok. So, eto na yung dulo ng kalsada na gawa. Sa unahan ay makikita na natin yung mga equipment na gumagawa ng viaduct. So, etong kalsada na to mga idol dati ay dinadaan main road to dati at ngayon ay isinara lang dahil dyan sa ginagawang construction. Di ko alam kung pwede bang dumaan dyan or talagang sarado ba talaga. Tingnan na natin kung anong meron. Subukan nating daanan para makita natin kung anong meron dun sa ilalim ng viaduct mga idol. Medyo mahaba na yung nagawa nila pero hindi pa nila na itatawid dun sa main road, patawid dun sa kabilang side. Ayan o. Dito sa kaliwa may butas. Tapos dito sa unahan, medyo malubak lang mga idol pero kaya naman ng kotse.
Itong sa kanan natin, ito na yung mismong viaduct. At sa nakikita natin mga idol, no, ay yung main structure niya ay tapos na at may ginagawa pa sila sa taas. Siguro yung ipapatong na semento na daanan mismo ng mga sasakyan ay hindi pa gawa. Tuloy-tuloy naman yung construction nila. May mga materyales sa baba at mga equipment. Pero talagang dinadaanan siya ng mga sasakyan mga idol. Itong viaduct ito mga idol or itong tulay na to ay tatawid to sa main road ng MacArthur Highway. Yung nakikita nyo sa drone shot na intersection ay yan yung MacArthur Highway. Itong tulay na to na dinadaanan natin ay tatawid yan papunta dun sa kabila. So nakita nyo sa drone shot ay hindi pa siya tapos, no? Although may mga development na silang nagawa pero konti pa lang dun sa kabilang side. Ayan, nalusot na natin. Ito na yung dulo ng viaduct. At pagdating ng panahon mga idol, itong viaduct na to ay diretso to doon sa Davao Coastal Road. Ngayon naman, ang kasunod natin na destinasyon, puntahan natin yung Barangay Mintal. At doon mismo sa Barangay Mintal ay makikita natin yung kasunod na destinasyon natin ngayong araw, yung Davao Sports Complex. Biyahe muna tayo galing dito sa may MacArthur Highway. Siguro nasa mga 15 to 20 minutes yung babayin natin, depende sa traffic. Medyo malapit-lapit lang mga idol. Siguro mabilis lang naman kasi mag-alas 11 pa na ang umaga. Hindi naman masyadong traffic dito sa Davao City. So galing dito sa MacArthur Highway mga idol ay liliko tayo dito ng kanan papunta sa Ulas Bypass Road. So itong kalsada na to ay karugtong nung kalsada na kung saan tayo nagsimula mag-vlog ngayong araw mga idol. So medyo mahaba-haba itong kalsada na to. At dahil bypass road siya mga idol, hindi masyadong nagko-congest ang mga sasakyan dito. Ayan, no, nakikita nyo sa labas, kukunti lang yung dumadaan. Napakalapad, 4 lanes yung kalsada dito. Kaya hindi basta-basta magkakaroon ng traffic ang mga ganitong kalsada. Itong intersection na to mga idol, dito tayo dumaan kanina, nung papunta tayo dun sa viaduct. Doon tayo sa kabila, lumabas kanina. Diyan sa tapat, diyan tayo lumabas kanina. So eto naman sa kanan, eto na yung Davao Bukidnon Road na papunta ng Barangay Mintal, Barangay Kalinan at dire-diretso na yung papuntang Bukidnon mga idol. So ayan, biyahe muna tayo at ilang minuto lang ay mararating na natin yung Barangay Mintal, kung saan natin makikita yung kasunod na destination natin ngayong araw. Okay, so makalipas lang ilang minuto mga idol, mga 15 to 20 minutes, ay narating na natin yung Barangay Mintal. Ito sa kanan natin may bagong Dunkin Donut. Nasa labas talaga siya, separate structure siya. Sa mga nakakapansin ay yan na yung mga bagong stores ng Dunkin Donut. Itong lugar na ito mga idol, itong Barangay Mintal ay medyo developed na rin siya. And ayun nga, may mga kainan na rin dito na malalaki. Dito sa kanan natin ay may mall na rin dito. Yan o. So yung mall nila dito ay Vista Mall, Davao. So kung may mga kailangan sila, yung mga taga rito, hindi na nila kailangan pumunta ng sentro ng Davao City. Kasi so pagdating dito ay kakaliwa na tayo. Ito naman yung papunta ng UP Mindanao. Ayan, nakikita natin. UP Mindanao or University of the Philippines Mindanao Campus. So dire-diretso lang to. Actually medyo malayo din, mga ilang kilometers din galing dito sa Davao Bukidnon Road. So ito na mismo yung UP Mindanao Campus. So napakalawak nitong area na ito mga idol. So yung oblation ay nasa kaliwa natin. Ito yung tinatawag na Oblation Circle dito sa campus nila. Malaking area pa to mga idol pero hindi na natin pwedeng daanan yung ibang parte. So itong dinadaanan natin ngayon mga idol ay napakaganda, napakalawak. 6 lane siya at may mga halaman sa gitna. So I think ito yung papunta dun sa sports complex kung hindi ako nagkakamali mga idol. Tingnan natin kung saan papunta to. Kasi hindi rin ako sigurado mga idol. So diretso lang muna natin to. Tingnan natin kung anong meron sa dulo. So yun na nga mga idol, no. Andito na tayo sa may dulo ng kalsada na binabaybay natin. At sakto nga, ang dulo nito ay dito natin makikita ang Davao City Sports Complex. Nakikita nyo sa unahan ay naaaninag na natin yung isang bahagi ng sports complex.
Davao City UP Sports Complex ay matatagpuan sa UP Mindanao Campus sa Baguio, Tubok District, Davao City. Itong buong sports complex ay may lawak na halos 20 ektarya at isa to sa pinakamalaking sports facilities sa buong bansa. Ang buong proyekto ay tinatayang nagkakahalaga ng 8.9 billion pesos na pinondohan ng City Government of Davao at sinusuportahan ng University of the Philippines. Ang main stadium ay may kapasidad hanggang 30,000 katao at ang stadium na ito ay FIFA certified football field na may artificial turf kaya swak na swak ito sa mga international standards na laro. Bukod doon, meron ding rubberized track oval para sa mga athletics at may multi-purpose gym at training building para sa iba't ibang klaseng sports. Yan, napakalaki mga idol. Itong bahagi ng sports complex na to ay ito lang yung aqua sports area. So para lang to sa mga swimming or anything na sports na may kinalaman sa aqua or sa tubig. So kasalukuyan siyang ginagawa mga idol. Ayan, medyo skeleton pa siya sa ngayon. Pero sa nakikita nyo sa drone shots ay may mga swimming pool na sa loob. Napakalaki yan mga idol. Ito na sa kaliwa natin. Pero etong stadium ay sobrang laki. Napakalaki mga idol. Ito yung stadium na may capacity na 30,000 people. So napakalaki mga idol. Ikutan natin. Yan oh. Grabe. Sa labas pa lang ay napakalaki ng mga idol. Ayan, may mga bahagi pa siyang medyo skeleton pa. Kasi tuloy-tuloy pa rin yung paggawa ng mga bahagi nito mga idol. Pero ang gitna nito, sa nakikita nyo sa drone shot ay tapos na siya mga idol at nagagamit na siya sa mga palaro na local lang, dito lang sa Mindanao. Nakailang events na rin sila na ginamit nila itong sports complex na napakalaki mga idol kahit ginagawa pa yung ibang bahagi nito. Diba? Solid. So, ikot muna tayo. Doon tayo sa harapan na bahagi. Ito naman yung sinasabi ko kanina na para sa mga aquatic sports. Ayan, wala pa siyang bubong sa ngayon. Napakalaki talaga mga idol. Ayan o. Ito sa kanan natin, may open area. Malamang ito yung mga open field ng mga sports tulad ng mga soccer, baseball. Pwede dyan. Napakalawak din mga idol. Sa ngayon, medyo may mga damo siya kasi wala namang sports na ginagawa. Ito pala yung parking oh. Entrance, parking, sports complex. DC, UP, Davao City, UP Sports Complex yung full na pangalan nitong sports complex na to mga idol. Hindi ko lang alam kung maaari tayong pumasok dyan. Tapos etong building naman ito sa kaliwa natin, basketball courts, mga indoor games. Ito naman yung kabilang bahagi ng stadium na malaki mga idol. Marami pang bahagi na hindi pa nagawa mga idol. Wala pang mga bubong. Wala pang, ayan o, kita. Pero yung sa loob, yung sa gitna, talagang tapos na siya. Maaari na siyang magamit. May oval na at may grass na sa loob. Pagdating ng panahon na tapos itong mga idol, malamang yung mga malalaking event ng mga sports tulad ng palarong pambansa ay maaaring i-held dito sa lugar na to. Napaka-solid. Hindi ko lang alam kung pwedeng pumasok.
itong stadium pala mga idol ay tinatawag na football stadium. Pang international standards talaga yung sukat ng stadium na ito mga idol. Pagdating ng panahon, matatapos yan. Napakaganda yan mga idol. So yan mga idol, sana nag-enjoy kayo sa munting episode natin ngayon sa pag-iikot namin dito sa Davao City. At gusto ko lang kayo ipasyal dito sa napakagandang proyekto ng gobyerno na to na sports complex dito sa Davao City na nagkakahalaga ng 8 billion pesos. Sa mga gustong pumunta dito ay pwede namang mamasyal sa labas. Welcome kayo dumaan, mag-sightseeing, hindi lang muna pwedeng pumasok sa stadium. Yun yung status dito. So yan mga idol, hanggang dito na lang yung vlog. Maraming salamat sa pagsubaybay. Kung nagustuhan mo tong ganitong video ay mag-subscribe ka para ma-notify ka pag may mga kasunod pa mga upload mga idol. So maraming salamat. Once again, if you're Guy with Ken, lagi kayong mag-ingat mga idol at ride safe sa lahat natin. Paalam mga idol. Bye-bye!